Okay, so record ako. Ito yung topic natin ngayon, familiarization ng parts ng mainboard or motherboard ng isang desktop computer. Okay, so yung model na to from Biostar. Biostar is from Taiwan, made in Taiwan. In particular, G31-M7 OC, and then parehas niya rin yung G31-M7TE na version. So same version sila. Pagkakaiba lang nila yung placing ng ng memory DIMM slots, memory module socket, sa yung kulay. So sa description niya, ang chipset nito is Intel G31 Bear Lake G. Ang socket niya is socket P LGA 775. Frontside bus niya, may speed siya na 800 MHz, supported niyan 1066 MHz, saka 133 MHz. Form factor niya micro ATX, so compact tong mainboard na to sa mga nagbi-build dati ng ng computer. Tsaka magandang quality kasi yung Biostar Taiwan made to kaya matibay talaga. Dimensions niya 235mm by 179mm. Maximum RAM size niya 4GB nga lang. So kasi itong motherboard na to, nilabas to around 2009, 2010 ganun. Nailabas to. Tapos ang PSU connector niya ATX na 24 pin ATX saka 12 volts na 4 pin. Meron siyang input-output ports. Sa input-output ports, meron siyang 3.5mm audio combo, floppy interface, IDE interface, PS2 or PS/2 keyboard, saka PS/2 mouse. So, by detail, mamaya dadaanan natin yan. May parallel port siya, isa. May RJ45 siya. LAN, 1 RJ45 na LAN port sa likod din yan. 4 na SATA 2 connector. 8 USB 2.0 tas isang VGA port, video graphics adapter port. Expansion slots niya, dalawang 32-bit PCI slots. Yan yung kulay yellow. Tapos isang PCI Express by 16. So meron siyang North Bridge, South Bridge. Yan. Ang chipset niya Intel. Siyempre, North saka South Bridge. Audio chips niya from Realtek. Video chips niya integrated Intel GMA 3100 graphics media accelerator. Ang network niya Realtek. Tapos ang maximum video RAM size niya 256 MB. Yung yung built-in niya na video. Pero sa PCI Express na graphics card, pwedeng lagay ng 2 GB na video RAM. So ang CPU niya, sinusuportahan niya Core 2 Duo, Core 2 Quad, Pentium Dual Core, Celeron Dual Core, Core 2 Extreme, basta LGA 775 socket. BIOS niya ni-release ng September 22, 2009. So, familiarization yung kasing pinaka-importante rito, malaman natin yung mga parts, yung function niya. Then, para pag pinag-aralan na natin yung troubleshooting, madali nating maintindihan. Kasi alam natin kung ano yung parts Alam natin kung paano siya nagpa-function. If magka-problema sa isang desktop unit, or isang laptop unit, or isang computer unit, system unit, alam natin, matutukoy natin kung saan nagsimula yung problema. Tsaka may listahan din ako ng mga compilation ng mga problems. So, di-discuss ko rin yan. So, in detail na tayo ngayon. Ito na, kulay green, naka-rectangular shape siya. Then, may tinuturo niya, naka-indicate din dito, rectangular yung shape. Ito yung back panel input-output connectors. So, yan yung nabanggit ko kanina. Power connector niya, 4 pin. Ito naman siya, kulay asul. Diyan kinokonekta yung 4 pin galing sa ATX power supply ng computer. ATX meaning non Advanced Technology Extended. Okay? LGA 775 yan. Ito yung mga sinusupport niya na processor. So, pinless yung processor nun. Sa ilalim nun, wala na mga pins. Ito, may para siyang pins dito na mismo sa mainboard. So, medyo naka-crook ng konti yan. Yan. Sa actual, mas maganda makikita natin
Kasi pag tina-transport ngayon yung ano, yung mga LJ775 sa yung mga sumunod diyan na ano, version ng Intel processor na pinless or wala nang pins sa ilalim ng ano, nung processor, iwas damage na yun, iwas baluktot. Or accidentally mahulog yun or mali yung pagkakalagay, hindi na mababaluktot siya basta-basta. Kasi dito na nakalagay yung pinaka-pins niya eh. Saka maliliit na lang, parang ano, ayan o. Nakakrook siya ng konti. Ayan, nabubuksan to ah. Ayan, yung kulay pin na yan. Ayan, NB chipset North Bridge, so Intel G31. Saan yan nakaturo? Ayan ah, tignan natin mabuti. Okay, heatsink to, yung nakikita nyo yung ano, shiny na aluminum sa ilalim yan yung chipset. Bakit may ganito? Kasi ito yung nagdi-dissipate ng heat galing sa chipset. Umiinit kasi yun pag naka-on na yung motherboard, pag nagpa-function na siya. And then, para wag masira siya, sira siya, iwas overheat, meron siyang heatsink. Yung processor, nilalagyan din niya ng heatsink. Makikita natin sa likuran mamaya nito kung paano yung installation ng ano, processor. CPU pan header. Ano ibig sabihin nito? CPU pan header, meron siyang 4 pins. Ground, positive 12 volts, yung pan RPM, rate sense. RPM meaning revolutions per minute, smart pan control. So, the more na umiinit siya, mas bumibilis yung ikot ng ano, CPU pan header. Diyan kino-connect yung ano, connecting wires nung ano, nung pan sa ibabaw ng heatsink. Tapos yung heatsink kino-connect naman sa ibabaw ng processor. Okay? So, meron siyang DDR2, DIMM slots or DIMM slots, sinusuportahan niya. Meaning nung DIMM is Dual Inline Memory Module slots. DDR2, double data rate. So, yan. From 256 hanggang pinaka 2 GB sa isang stick, sa isang lalagyanan, yan, sa isang slot. So, maximum 4 GB RAM, katulad na nabanggit ko kanina. Power connector niya, yung ATX, Advanced Technology Extended, 24 pin yun. So, dito kinoconnect. So, familiarization tayo. So far, ito na. Pa clockwise direction tayo. IDE connector, Integrated Drive Electronics. Wala dito, pero nasa mga old books yun, yung meaning nun. Sa internet, mahahanap din natin. So, dito kinokonekta yun. Kulay gray yun na cable. May, ano yun, ganyan kalapad yun. Medyo malapad siya. Sa mga dating, ano yun, legacy. Legacy na, ano, na hard disk drive. Tapos, meron siyang PCI slots, Peripheral Component Interconnect. PCI Express by 16 slot. Ito na yung pang video card. Yan, dito. Ito, PCI slots. Ito naman, hindi pa nila inalis kasi sa ibang individual o ibang company, more than sa isang network na konekta. So, dito pwedeng mag-connect ng ano, network interface card. So, kung pwede mo siyang i-connect sa iba pang ano, 2 or more networks, intranet sa loob ng ano, organization. Tapos meron pa siyang LAN port. Pero to syempre, pwede rin to na pang personal use. Maganda rin tong gamitan dati na pang personal use. Kahit ngayon kung meron pang ano yung mga ganitong motherboard, sa AMD rin, may nabibili pa rin yan online. Mura na ngayon siya kasi nga old model na siya. Then mga surplus na rin, pero magagamit pa rin ng maayos, pang office. Pang office, tapos pang edit ng video, pang computer aided design. Pag gumagawa ng ano ng mga plano, layout, yan. Tapos gaming pwede rin siya. Pero yung mga previous games, hindi yung ngayong pang 2023 or 2024, 2025 kasi mas high-end na yung ano, graphics na kailangan ngayon eh. So ito, mga encyclopedia, dati Encarta Encyclopedia, Britannica Encyclopedia, yan. Kompletong-kompleto na basta meron kang ganitong ano, motherboard. So ito yung South Bridge niya, heatsink pa rin yan yung nakita natin na ano, aluminum to aluminum na heatsink, nasa ilalim niya yung ano, chipset. Yan. Tapos meron siyang system pan header. Katulad nung kanina, CPU pan header. Ito naman system pan header. Yung auxiliary pan na nakakonekta sa chassis, sa takip ng computer, dito kinoconnect. Yan.
Tapos SATA connectors, ito yun. Serial Advanced Technology Attachment. So, SATA 2, apat yan. Yan. Apat yung nandito, yung kukonekta mo. System pan header, ito. Yan. Clear CMOS header. So, pin 1, 2, close, normal operation. Pin 2, 3, pag kinlose natin, inilipat natin, makiklear yung CMOS data. Pero kailangan dapat naka-off yung computer bago mo i-clear yung laman ng CMOS. CMOS is complementary metal oxide semiconductor. BIOS naman is basic input-output system. Yung pag nagboot tayo ng computer, doon natin pinapasok yun. Minsan pinapress natin delete F1, F2 para makita natin yung yung component peripherals na naka-install sa motherboard, sa mainboard. Saka para magbago din tayo ng system date, system time, maglagay ng password, tapos mag-configure kung ano ang mauuna sa boot or pag-start. Kung hard disk ba, 'di ba? Ito, connector ng hard disk. Ito yung mga dating hard disk. Kung hard disk ba, kung magbo-boot siya sa the hard disk or magbo-boot siya sa flash drive, sa USB drive, or magbo-boot siya using LAN port. Yun, pag nire-remote access yung mga computer. USB 2.0 connectors, meron pa rin siya. Ito. May ribbon cable, kinokonekta dyan. Papunta naman yan sa front panel. Kasi di ba sa mga desktop computer, sa harapan may pwede ka rin maglagay ng flash drive. Di ba? Yan, dito naman siya kinokonect. Yan. Front panel connector, sa harapan ng desktop unit or ng system unit, merong power button, syempre, para ma-on mo yung computer. Meron ding reset button. Pag halimbawa, nag-hang siya, kailangan mo siyang i-reset, ipo-force reset mo. Pero, hindi palaging ginagawa yun. Pag talagang nag-hang lang yung computer at ayaw ng restart kahit pahingay ng matagal, saka pa lang i-reset. Kasi, sa Windows, particularly XP, tapos Windows 7, and then Windows 10 din, pag hindi katulad ng Android na, pag na-force restart yung software, yung hardware na hindi nagre-restart sa software, kumbaga, tinurn on mo, tinurn off mo, tapos tinurn on mo uli, makukorrupt magkakaroon ng blue screen. Yung sinasabi na blue screen, makukorrupt yung yung operating system. Unlike sa Android na iwas na makorrupt yun. So sa Windows, sa mga ganitong prone siya sa mga ganitong unit, lalo na particular sa Windows, prone siya sa blue screen. Sinasabi na blue screen update. So, pag nagkaroon nun, iba-iba yung error codes nun, i-determine din natin yun kung paano mag-troubleshoot na. So, iwas yan hanggat maaari, iwas yung reset. Kunwari sa mga PisoNet, ginagawa, nire-reset Kunwari, hindi nakapag-logout sa Facebook. So, para ma-off yung computer, pinoforce na pinepress yung power button o kaya yung reset button. Ang nangyayari doon, nasisira yung hard disk. Nakokorrupt. Pag nakorrupt yung hardware, yung software, minsan nadadama yung hardware. So, nasisira. Natutuluyan yung hard disk drive. Serial port connector. Sa mga company na ginagamit to. Nagko-connecta sila ng mga serial devices. Pag magkakalibrate sila ng mga instrument, dito kinokonekta sa serial port connector. Floppy disk drive connector. So, meron pa rin siya, no? Kasi nga, itong model na to, 2009 nilabas eh. So, meron pa nun. Pero that time, bihira na rin gumagamit ng floppy disk drive. So, 3.5 yan, yung size na yan. Printer port connector, yung kulay, ayan. Pink, wala na rin to. Birang-bira na rin may gumagamit nito. Ang meron na lang ito sa yung ibang mga yung maingay na printer, dot matrix yun. Pag ganun. Pabalik-balik siya mag-print. Tapos anong gamit niya is ribbon cable. Yan. Yan sa parallel port. Minsan kinokonek yan. Mga dot matrix printer. Tapos 5.1 channels, high definition audio. Ito yung chipset nun. Front audio connector. Yan. Pag halimbawa, ayaw mong i-access tong likod. Diba? Ayaw mong maglagay dyan ng tawag dito. Ng headphone mo, ng mic mo, dito kaya magkokonekta sa harapan lang, kailangan nakakonekta to. Dun sa chassis, merong cable dun, kinokonekta papunta dito sa
Ito yan, no? Yan. Papunta dito sa front audio connector. Meron naman, hindi ka malilito kasi hindi tayo malito. Meron siyang ano eh. Ayan, no? Legend. Ayan, no? May nakalagay siya. Yung 1 to 10 niya para saan? No? Kung ano yung kukonekta mo. Kung mic ba? Or mic right, ground. Tapos yung ano, speaker. Okay, ito, konektahan din ng speaker yan. So, ayan siya. Yan, ang familiarization tayo. G31 M7 OC, G31 M7 TE. So, gawa siya ng ano, Biostar. So, made in Taiwan. Recommended by ano, Tom's Hardware, saka ano, reviewed ng Anantech. Ito yung mga ano, supported niya na, yung mga sumusupport sa kanya yan, yung mga na third party na reviewer sa mga magazine yan, sa mga ano, the motherboard trusted by media. So isa sa magandang ano, brand ng motherboard. Tapos yung likod niyan, babaliktarin ko itong pinaka-manual. Kaya ako tinago to kasi napaka-importante nito for familiarization. Babaliktarin ko yan, nandun pa yung ano, iba pang tungkol dito sa mainboard na to. Yung mga description, paano lagay yung motherboard, paano lagay yung memory, yung RAM. So ito na, pinapakita na rito yung ano, CPU installation step by step. So meron siyang step 1, step 2, memory installation, step 3, power connection. Clear CMOS header, yan, pinapakita rin dito. Then driver installation. Pero syempre, para ma-install natin to, bawa kung di tayo magbe-base sa YouTube, ng video tutorial, papanoorin lang, kailangan natin magbasa. Syempre, from, bawa, internet din, hanap tayo ng manual, or ng brochure. Ito kasi brochure to eh. So, kung naitago nyo yung mga ganito, or meron kayong ganito, makikita nyo, mas mabilis kasi actual hawak mo na eh. Kung halimbawa wala kang internet connection, hindi ka makakonect sa YouTube, o kaya kung hindi ka naman nakapag-download ng mga videos kung paano ini-install yung ano, yung or binubuo yung isang system unit, wala ka ring idea. So maganda meron kang ganito, di ba? Nasa remote area ka, halimbawa desktop unit lang yung ano, yung dala-dala mo, o kaya mag-install ka marami yan, di ba? Magse-setup ka sa office nyo, kaya sa bahay, ganun. Wala ka pang internet connection, ganun, wala ka, from scratch ka magsisimula, maganda na meron ganito. Kasi, ito yung guide eh. Ito yung pinaka-manual niya. So, yan yung, yan o. LGA 775 CPU socket. So, may step 1 siya. Sabi, remove the protection cap. Aalisin natin para ma-expose. Yan. Ayan o. Ingatan. Yan. Iwasan din na yung misplace saka incorrect removal ng protection cap saka yung paglalagay para wag ma-damage yung pin leg ng ano, CPU socket. Step 2, pull the socket locking lever out from the socket and then raise the lever up to 90-degree angle. Yan, itataas natin. Tapos i-orient natin sa mismong processor. Pag chinek natin yun, may parang triangle yun. Look for the triangular cut edge on socket. I-align natin yun sa golden dot sa CPU. Should point forward this triangular cut edge. Ayan o. Yan. I-align natin yan, yung golden dot niya. I-align natin. Isa lang yan, isang pit lang yan. Hindi yan pwedeng ibaligtad. So, diyan lang siya magkakasya. Yan o. The CPU will fit only in the correct orientation. Pagkalagay niyan, ayan na, hold the CPU down firmly and then lower the lever to lock the position. So, malalak na siya. Ito, pwede itong sa ibabaw nito para mas secure yung init. Sigurado na magdi-dissipate, lagyan ng thermal paste. Tapos, pag nalagay na ng ano, CPU pan assembly, ito na. Ito na yung CPU pan nasa ibabaw, tapos sa ilalim niya, ito yung heatsink, yung malaki. Yan, oh. May mga pa-vertical na line na components. Tapos, ayan, ganito, ayan. May step 5 siya, makikita nyo naman paano siya ilagay mabuti. So, 1, 2, 3, 4. So, padiagonal lang lagay. Yan. A, B, B. Yan. Press down. Yan.
Tapos dito may ano pa rin to, may mga naka-emboss dito na direction kung paano i-orient to dito sa mainboard, kaya hindi talaga nakakalito. Tapos may support pa ngayon ng mga YouTube video tutorial, di ba? Yun pa yung kagandahan ngayon, may mga nag-upload din. Ayan. Tapos do not forget to connect the CPU pan connector. So, kailangan naka-connect yan para mag-function tong CPU bago i-on yung computer. Tapos yung memory din, di ba? Paano yung tamang paglalagay, nakalagay din dito. DDR2 DIMM slot. Ayan. O, check natin na. Unlock DIMM slot, bubuksan natin yan sabay sa dalawa. Tapos yung dalawang dulo hahawakan yan, press firmly, tapos para sasabay siya na maglalak na yung pinakalock niya sa kabilaan. Insert the DIMM slot vertically and firmly until the retaining clip snap back in place and the DIMM is properly seated. So properly seated na siya. Then CPU step 3 power connection. CPU pan power, yung 24 pin na ATX power. Ito yon, kukonekta natin. Hindi ka rin malilito niya kasi isang ano lang yan eh. Sa isang side mo lang siya pwedeng ilagay, hindi mo siya pwedeng baligtarin. Physically saka electronically incompatible sila. Pag binaligtad mo, ito yung 4-pin ATX power connector. Ayan na. So, by pictures to nakalagay, ayan, kung paano in-orient, yung makikita natin kung paano installation ng wirings from ATX power supply sa itong wire ng CPU pan header. Saka yung paano din paglalagay ng memory, yung RAM. Ayan. Then ito yung kanina, yung sinabi ko na rin to, clear CMOS header. May orientation din diyan, di ba, kung paano nilalagay yan. Pin open, pin close, pin 1, 2 close yan. Tapos driver installation. Yan. So ito na yung may driver CD yan. Dati may included pa siya na driver CD. Tapos ito yung sa POST, power on self-test. Pwede natin i-accept. I-press delete. O yan, nakalagay dito. During the POST, power on. Tapos magsa-self-test siya. Mabilis lang. May mga nakalagay na mga instruction lalabas sa screen. Mabilis lang yun eh. Pag pinaras mo yung delete, papasok ka sa BIOS, Basic Input Output Setup Utility. Ito yung makikita mo. Ayan o, ito yung mga makikita sa Ayan o. So, advanced. Chipset, performance, and date and time. Ayan. Tapos may separate pa rin yan na kung paano magbago ng input output sa sa BIOS setup. Sa actual computer na gagawin yon. Ayan na. So ayan na siya. Ayan na yung pinaka familiarization ng ng parts ng mainboard, ng motherboard ng isang desktop computer. So package checklist. So installation guide, ito yon. Driver CD, may isa siya. Ayan, HDD cable. Serial. Kailangan to. Ayan, hard disk drive cable yan. Floppy disk drive, optional na to kasi konti na lang gumagamit that time. Sa pati yung printer parallel. SATA cable, dalawa yan. For for hard disk yan i-connect. Tapos yung rear input output panel, isa. Yung metal plate sa likod na kinoconnect sa motherboard, tapos nakadikit sa chassis. Yun, para naka-secure, naka-close siya, hindi siya papasukan ng alikabok, sa hindi gagalaw-galaw sa likuran. Yan na. So, yan. Step 1 ulit, CPU installation. Step 2, memory installation. Yan, naka-indicate dyan. Step 3 naman, power connection. Yan, malinaw, nakalagay siya. Then, clear CMOS header. Pinapakita rin dito kung paano. And then, yung driver installation, pinaka-last. Sa mga kailangan gawin. Then, package checklist. Ayan. So, ayan. Yun yung lecture natin about dito sa familiarization ng mga parts ng motherboard or ng mainboard ng isang desktop computer. Particularly, BioStar from Taiwan. Made in Taiwan. Itong model na to.